Lagyan natin ng mga sections para malaman mo kung saan ako bumabalik-balik. Kasi parang may tinatawag tayo na 50% coverage, 50% coverage. Tapos yan yung ending. So to, sa utak, sa simula, pwede kang maglagay ng mga points na ganyan. Pero sa later on, pwedeng imaginein mo na lang siya pag nasanay ka na. Okay, 3-point stretch. 1, 2, 3. Tapos mag-load ka ng color. Pwede mo rin gamitin to. Kung ayaw mo tong thumb mo, pwede itong dalawang to, tsaka to. Basta kailangan 3. Start. So dito sa dulo, usually sa bottom ako nagsisimula. Tapos, left to right. Ibig sabihin, itong right side ko or left side ko, pupuntahan ko muna siya using a small section whip shade. Parang ganyan lang siya, paulit-ulit lang siya. Tapos, aatras ako ngayon dito sa tail. Ito naman, one way na pag-whip shade lang siya para matulis or pointed yung end ng ating kilay. Hindi siya mataba kasi hindi naman magandang tignan kapag hindi pointed or walang natural point. So, pwede ko muna i-check yung gawa ko tapos magre-reload ako. Babalik ako dun sa unang spot. Pero this time, mag-move lang ako ng konting-konti. Mag-move on na ako dito sa next na part. So, left to right, right to left, doesn't matter. Tapos, hindi pa ako aakyat. Babalik muna ako sa taas, dito sa kung saan ako nag-start. Tapos, mag-move na ako ng pataas ulit, konti-konti. Pwede ako mag-stop dyan at mag-load ng konti pang pigment. Kailangan naglo-load ka kasi pag nagtatato ka nang wala ka namang ink, para ka nagsusulat ng walang ink. Hindi, walang pigment na malalagay. Pag nakapunta na ako ulit dito, mag-a-up lang ako ng konti, babalik lang ako ng, aakit lang ako ng konti, mag-a-advance ako ng konti. Tapos left to right, tapos babalik na naman ako sa simula, dito na naman. Tapos aakit ng konti. Maintain the stretch. Huwag mong ilalet go yung stretch mo. Pag napapagod ka na, mag-break ka ng mga ilang seconds. So, from left to right, sabihin mo na lang na mag-count ka ng 10 to 12 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow. Okay, dito ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Balik ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tapos akit ka ulit. Tapos, babalik ka. Ngayon, pwede natin i-check. Pwede kang mag-pause. Pahinga mo yung kamay mo kasi mabigat tong machine. Masakit sa kamay. Tapos, ang panglinis mo para makita mo yung nasa ilalim ay konting petroleum jelly na nakalagay sa stick tsaka gasa. So, sa pagtatattoo ng unang beses, marami nang natirang kulay. Si Jessa yan. Jessa Saragasa. Saragasa. Okay. Tapos, mag-start ka na ulit. Pwede ka nang mag-resume dito sa part na walang ink. Or dito sa medyo light na to. Kahit na nasa fake skin ka, mag-stretch ka pa rin ng balat para lumakas yung mga muscles ng daliri mo sa pag-i-stretch. Kasi kapag weak yung stretch, ang pangit ng tsaka yung mga lines hindi malinis. Load, tapos
Medyo forgiving naman kasi yung sa kilay, tsaka sa pigment ng PMU or ng permanent makeup, forgiving siya. Ibig sabihin, kung ano yung natattoo mo today, mulalabo siya naman. So kapag merong mga imperfections, medyo madali siyang takpan or hindi siya masyadong noticeable. Compared sa tattoo ng totoong tattoo talaga sa katawan, hindi forgiving. Kung ano yung natattoo mo, kahit natamaan lang, tattoo na talaga siya. Hindi mo siya mabubura unless gumamit ka ng ibang mga paraan para mabura mo yung tattoo na yun. Nandito na tayo sa 1/3 pa lang tayo. So, normally naman talaga, concentrated yung kulay dito sa dulo. Kasi yun yung design ng ombre. Concentrated yun sa dulo, tapos medium dito, tapos medyo light din sa harapan. So, tsagain lang natin, tapusin na natin yung medium, yung gitna, tapos bago natin balikan. Ito pa lang yung first pass pa lang to. Ganun, move forward ka, tapos parang yung haba ng tinatattoo mo, siguro sabihin na natin na every single time 1 cm or 1 cm. Tapos mag-move ka lang forward ulit. Load. Tapos move forward. Gaano katagal yung isang session ng pagtatato? Usually 2 to 3 hours. Kasama yung preparation, kasama yung measurement. So, important na sabihin mo sa kanila na kung magpapaschedule kayo ng pagtatato ng kilay, wala dapat kayong mga masyadong lakad. Kasi matagal talaga siya. Hindi kasi siya basta-basta na ano. So, balik ka ulit dito. Tapos, medyo abnormal lang sa simula yung size ng tattoo gun. Kasi napakalaki niya. Parang, di ba, pag gumagamit ka ng ballpen, payat yung ballpen. Isa sa mga learning curve yung pag-aaral ng paghawak ng tattoo gun. So, ang isa sa mga trick na ginagawa dati, nagra-wrap kami ng ballpen, tapos nilalagyan namin ng, papatabain namin siya or pentel pen, tapos magsusulat kayo ng mga lines. So, practice mo yung paghahandle ng tattoo pen. Yan, nagbe-break ako kasi masakit yung kamay ko. Yan, marami na siyang kulay. Nandito na tayo sa 50% ng kilay. First pass pa lang to. Normal din sa mga patient na magsasabi sila na masakit na yung mukha nila. So, i-consider mo yung second numbing or paglalagay ulit. So, magpo-pause kayo, magpo-commercial muna kayo. Tapos, tatanggalin mo yung mga kilay na natirang ink. Kunyari ito, nagkikilay ka ngayon. I-stop mo muna. Tapos, maglalagay ka ngayon ng numbing ulit. Tapos, lalagyan mo ulit ng plastic. Uneven siya, ibig sabihin may mga parts na light, so yan yung babalikan natin. Nandito na tayo sa 70%, 30% na lang. So dito sa part na to, sa bandang harapan, ang gagawin mo, same speed, 7, pero mas mahahaba at mahahaba yung
pag-whip or pagtatattoo mo. At darker sa ilalim, dark dito, light dito. Ibig sabihin, mas magtatagal ka ng pagtatattoo dito sa part na to. Mas matagal. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, magmo-move ka na pataas. Ng normal speed lang. Hanggang dun sa marating mo yung kabilang side. Dito lang medyo nagbago yung approach. Ganun pa rin naman yung ginagawa natin. Whip shading pa rin siya. Pero mas matagal tayo dito sa ilalim. Kasi, yung effect talaga niya parang gradient or dark to light. Don't forget, mag-practice ka ng stretch habang ginagawa mo to. Nag-i-stretch pa rin ako ng balat. Check natin. So, yan yung itsura ng first pass pa lang yun. Mahaba na siya. Yung 30% at the front, medyo hiwa-hiwala yung pixels o yung mga shade. Yun yung gusto nila. Light sa harapan, dark sa tail. Ito kasi yung head ng brows. So, dito ulit tayo. Yan, naka-stretch. I-stretch ko pa rin yung kamay ko kahit fake skin. Mas marami dito sa ilalim, tapos going up. Tapos going down, babalik na naman sa bottom kasi mag-spend ka ng mas maraming time dito sa bottom. Tapos going up. Yan. May kulay siya pero hindi masyadong strong. Ulit. So, bottom. Going up. Ito talagang shade lang na light lang doon sa taas. Kasi medyo nagmumove ako dito sa likod kasi sa itong part na to medyo na light pa nang masyado. Tapos same, magstay ka lang dito, magtattoo ka lang na magtattoo sa spot na to para darker gradient sa ilalim. Tapos dito medyo mabilis lang. Tapos, yan yung unang pass. Maraming pang imperfections. Pero babalikan mo naman siya. So, sabihin, sa unang pasada pa lang, makikita mo na yung mga parts na ito. Hindi siya pointed. Light dito, light dito, light dyan. Ito medyo, ano na yan, forgiven na yan. Medyo okay naman dito. Tapos may light dito. So, ngayon, alam mo na kung saan mo i-concentrate yung second pass mo. Second pass. So, nalinis mo na siya. Marami ng kulay. Ito ng part na to, parang perfecting na lang tong part na to. So, again, dito tayo sa parang dulo, pero hindi masyadong dulo. Same, medyo bagal ng konti kasi kino-concentrate mo yung pagtatato. Left to right ulit. So, or right to left. Babalik ka na naman doon sa same spot. Tapos, aatras ka naman papunta doon sa tail. Pero, parang ililift mo yung dulo. Hindi mo siya masyadong, hindi lahat ng needles patatamain mo. Tataas mo siya parang whoop, whoop, whoop. Parang kinakalmot mo lang siya para pointed yung dulo niya. Tapos paulit-ulit mo siyang gagawin. Check natin kung ano nangyari dyan. Ayan, pointed na siya. Oh. Tapos babalik ka na ulit. Gagawin mo na ulit yung full process. Kung ano yung ginawa mo from the beginning, ganun lang ulit yung gagawin mo. Pero ngayon, ang sa tingin ko lang na kailangan mong idagdag, mas maraming weight dito sa ilalim. Dito, ang ibig sabihin dito sa border. Ibig sabihin, mag-i-spend ka ng mas maraming time ng pag-whip shade dito sa ilalim para magkaroon siya ng parang dark bottom and then light yung sa taas. May mga ano naman, may mga clients naman ayaw nila ng ganun. Gusto nila one tone lang siya, walang light to dark, walang mga ganun-ganun. Ayaw nila ng mga parang effect na parang 3D. Gusto nila kung ano yung kulay sa taas, sa buong brow, isa lang yung kulay. So, communication pa rin, mag-discuss pa rin kayo ng client kung ano ba yung gusto
Ano ba yung gusto niya sa kilay niya? Light ba? Or ano bang effect yung gusto niya? So, for someone beginning sa pagtatato, mag-master ka muna ng isang skill. Yung classic nga na ito. Classic na ombre shading. Lalo na kung may kilay at buhok pa naman yung client mo, forgiving talaga tong technique na to. Kasi matatatago naman siya eh. Basta pantay lang yung pagkakagawa mo. Matatago yung mga palpak. In short. So, makikita mo may mga light spots. So, babalikan natin lahat yan. Kapag may mga lumalampas ng konti, umistop ka muna. Tapos tignan mo kung ano yung naging effect ng pagkakalampas mo. Kasi, dahil nga dots lang naman siya, minsan hindi naman siya nanonotice. So, okay lang. Mag-move on ka na. Pero mag-stop ka muna kasi ibig sabihin lumalampas ka na sa outline mo. Yung mga tips ka ba kay Jorin? Wala naman. Sasabihin mo sa kanila na Dapat hindi kayo naantok pag nagtatato ka. Bakit? Pagkakamali ka eh. Saka dapat sabihan mo yung mga tatatuan mo na huwag magkikilay, matulog ng ano, para hindi sila duduguin ng marami. Sabihin mo rin sa kanila na ayan na oh, dark na siya. Kaso hindi pa rin siya pantay, may light pa rin dito. So, dahan-dahanin mo lang siyang lagyan ng kulay yung mga part na wala. Ngayon, pwede mo bagalan yung speed para dun sa mga parts na light ng konti. Babalikan mo. Pwede mo gawin 6 para hindi masyadong mabilis. Kumbaga sa pagsusulat, kumbaga may mas control ka dun sa lugar na yun. Ganyan lang. Para pumantay. Kasi pag sobrang bilis ng machine, ibig sabihin ang dami-daming ballpen yung tumatama sa papel at the same time. Ang daming beses. Pag mabagal yung speed, medyo makokontrol mo yung area kung saan mo siya dapat gusto lang tumama kasi yun lang yung light masyado. So, pwede rin siguro mag-start ka muna sa pinakamababang ano. Kaya lang yun, mas mabagal yung tattoo session yung matagal. Pero kung yun naman yung makakapagbigay sa'yo ng control dun sa kilay, sa ano, color, pagko-color mo ng kilay, do it sa simula. Yan, so sa ilalim, inaano ko yung line, dinidefine ko kasi yun yung maganda sa ombre, pag defined yung ilalim o yung bottom part niya. Yan. Yan lang naman. Ayan, pwede na yan. Isang pasada na lang, tapos dito konti pa. So, paano ko makakuha ng first client? Sabihin mo doon sa first client, para lang din siyang, sabihin mo, hindi practice session. So, babaguhin mo yung word kasi usually, communication, affected siya ng style of communication or style of talk or language. Huwag mo sasabihin na practice sila. Technically, practice talaga sila. Pagpapracticean mo sila eh. Pero ang gamitin mong word, models.
model sila. Tsaka sabihin mo sa kanila na matagal talaga to. Kasi una sa lahat, nagla-learn ka pa lang. So, kung meron silang mga lakad o meron silang mga susunduing anak o ano, hindi siguro magandang model yung ganon. So, sabihin mo na sila ahead of time na medyo matagal yung session, mga 3 oras kasi nag-aaral ka. Ang downside lang kasi sa paggawa ng kilay, hindi mo pwedeng ipagbukas yung kalahati. Kasi hindi mo naman pwedeng pauwiin yung tao ng kalahati lang yung kilay. So, kailangan, kahit pagod na pagod ka na, matatapos mo dapat yung 2 kilay. Yan, so nakikita mo dito medyo pwede mo nang huwag daanan to kasi medyo dark na masyado. Dito, yan yung mga parts na yan, babalikan. Dito medyo okay na, meron lang maliit na spot dito na babalikan ulit, tsaka to. So, again, medyo mabagal na yung speed ko, binagalan ko na lang siya, 6 na lang siya. Kasi kumbaga spot treatments na lang eh. Hindi na yung paglalagay ng kulay ng marami. Paano pag maraming buhok yung client? So maganda pa rin na linisin mo muna. Pag na-drawing mo na yung shape ng client mo like kanina, natapos mo na yung shape kanina, tanggalin mo yung mga extrang hair sa eyelids kasi nakaka-distract eh. Tsaka yun nga sa pagtatato nga, sasabihin din ni Robby na kapag nagtatato nga, inaahit talaga yung buhok. So, kunyari sa arm, nagtatato ka sa arm, ahitin mo dapat yung buhok. Dapat wala. Pero syempre sa kilay, sasabihin ng mga client mo, tatanggalin mo ba yung buhok ko? Syempre sasabihin mo hindi, kasi hindi naman talaga dapat tinatanggal yung buhok. Nire-retain naman talaga. Medyo binabagalan ko para okay, so pwede na yun. Andyan, pwede na yun. For our first client, pwede na yung kilay na yun. Tapos ulitin mo lang. So, kung ako yung magja-judge ng kilay na to, ang kulang na lang dito, itong part na to, light. Itong bottom na to, hindi defined. Ito, defined na siya. Ibig sabihin, kulang pa ng yung taas na yan. So, iayusin na natin. Total, 1 kilay lang naman yung gagawin natin. So, sa 1 kilay, ilang minutes ako nagtato? Sabihin natin 45 minutes siguro, no? Parang mga ganun. Kaya, kailangan ready ka. Wala kang may tagabantay ka ng anak mo habang nagkikilay ka kasi matagal talaga siya. So, sa pricing naman sa Pilipinas, alam ko nasa 20,000 yata yung pagpapakilay. Pag nagsisimula ka, siguro mata-charge mo lang 35% nun. So, kung ang kilay ay 20,000, ang charge mo siguro 6,000. Ngayon, kapag model, may iba nililibre or yung supplies lang ng gamit, cost ng supplies lang ang binabayaran. Kasi syempre, pinagpa-practicean mo sila eh. So, either bayaran mo sila sa time nila or pabayaran mo sila ng portion lang. So, mabagal na lang yung speed ko. Kanina 6 ako. Kanina 7 na nagsisimula tayo. Ngayon 6 na lang. Ayan, pwede na siguro yan. From afar. Oo, marami pa dyan. Ito. So, dark, medium, tapos sobrang light. Tapos yun, babalik-balikan mo na lang sila as you please. Tapos dito sa bottom, mas concentrated.
Kasi ako yung personally ginagawa ko, kasi ako gusto ko talaga yung crisp yung lines eh. Pupunta ako dito sa ilalim, not necessarily dito sa head of the brows, pero gagawa ko ng line na babalik-balikan ko siya na ganyan. From the start till the end. Kasi ang ganda ng itsura niya kapag malinis yung, kung meron siyang crisp na parang straight na line. The outline. Outline. Babalikan mo yung outline para maganda. Sa ilalim lang, sa taas hindi kailangan ng ganun. Kasi ang pangit nun kapag may isang straight lang na line sa taas. Ayun, okay na yan, Joreen. Tapos ulitin mo na lang yung same process na yan. So yung kilay niya, ang speed niya ay 6 to 7 or 7.5. Depende sa bilis ng kamay mo sa pagtatato. Okay, so after nyan, nakailang pasada. Sabihin natin mga 3 hanggang 4 na pasada. Medyo informal na lang yung 3rd and 4th. Kumbaga spot kung saan na lang ako nagtatato. Kung saan na lang yung medyo light, doon na lang ako nag-ano. So, number 1 talaga yung stretch. Tapos, may isa pang technique, sa isang video naman yun. Ito kasi ang tinatawag na parang whip. Yung next na technique naman, circles. Ito, whip shade. Na sa tingin ko maganda talaga yung whip shading kasi madali. Una sa lahat, gusto mo kasi ng mga straight na lines. Pag whip shading, up and down straight lines lang naman yung ginagawa mo. So, madali siyang gawin. I-replicate. So, kunyari, nagawa mo na rin itong kabilang kilay. Sabi mo na sa client mo, okay, tapos na tayo. Yung aftercare niya, bibigyan mo siya ng aftercare instructions kasi para ma-save mo yung time mo na hindi sila text ng text na anong gagawin ko? Simple instructions lang. So, papakita ko sa iyo yung aftercare card na binibigay namin. So, meron pang extra step na medyo sa tingin ko naman unnecessary pero syempre pwede mo na rin gawin. Meron kasing tendency ang mga ink, PMU ink, dahil meron siyang carbon, nagiging black or brown. Black or gray. Para ma-prevent mo yun, para sa mga client mo, at gusto nila talaga brown color, pwede kang maglagay ng corrector ink. So, ngayon, bagong tattoo yung kilay nitong client na to. Maglalagay ka ng few drops ng corrector ink. Huwag mong itatap to. Siyempre, kailangan malinis. I-drop mo lang. Tapos, yung gloved hand mo, igaganyan mo lang siya. Tapos, parang imamarinate mo yan ng mga 10 minutes. Ang nangyayari, bale, yung orange na tone, pumapasok siya dun sa mga butas na tinattoo mo para makontra yung gray. Magiging brown siya. Pero sa tingin ko, konting effect lang naman yung nagagawa niya. Pero, sabi nila, nakakatulong. Ayan. Magiging brown. So, ngayon, dark na dark siya. Sabihin mo sa client mo, yung half ng color niyan ay mawawala. Ang isa sa mga madaling explanation dyan, pinapadala ko sa kanila yung picture ng healing process ng ombre eyebrows. Nakikita nila na strong today yung color niya, pero tomorrow naman softer siya. Ngayon, papakita ko na yung last part, yung aftercare.